So ito, continuation tayo. Na-discuss na natin yung specific identification, moving average, and then yung FIFO. Okay. So ngayon, yung mga hindi ko diniscuss, guys, ngayon na magbabasa, no? Meron tayong isa pa dito eh. Dito, no? Meron tayo dito pa na, yon, if acquired daw by, kumari, hindi siya binili, I mean, binenta siya, pero ang pinambayad is acquired. If na-acquired mo daw yung stocks by bequest, inheritance, ibig sabihin, minana mo. So, yung cost mo daw is yung fair value at the time of death. Kumari, minana mo yung stocks no, hindi mo siya binili. Di ba? So, ibig sabihin, okay, kung magkano yung value nung namatay yung pinanggalingan ng stocks na yon, ayun yung cost mo. Okay? Ayun yung cost mo. Kung kailan namatay yung kung saan galing yung mana na stocks, ha? Kung saan galing. Okay. Last part dito, if acquired under tax-free exchange, the tax basis is the substituted basis cost. Do lalaktawan ko yan. If acquired in an adequate consideration, the tax basis is the paid by the transferee. Magkano binayaran? Inadequate nga yung pinambayad of the property. And then, if acquired by gift, o kumare, in-acquired mo naman yung stocks by gift, the tax basis is the lower between the fair market value at that time of the gift, kung kailan binigay sa'yo, and in the basis of the hand of the donor, or the last time the preceding owner by whom it was not acquired by gift. Ganito lang. Ang tax basis daw is kung magkano yung fair market value nung time na na-receive mo yung binigay siya sa'yo as a gift, or kung magkano yung value nung last time na hindi siya inacquired by gift. No? Nung last time na hindi siya inacquired by gift. Okay. So, let's have an example para mas lalo siyang maging clear sa inyo. Okay. Okay. Di ba sabi natin, ang cost niya, kung magkano yung fair value at the time of the gift. Okay. Ito yung market value. Okay. Ang point kasi dito, si E, binenta niya yung stocks. Okay. Magkano yung cost? Yun ang gusto mong malaman. Okay. Magkano bang, nung binigay kay E, coming from D, kasi binigay ni D yan to E as a gift. Ang fair market value niya is 150. Okay. Ang fair market value niya is 150. So ito yung time of gift. Okay. When is the last time that it was not acquired by gift? Okay. Yung last time na hindi siya in-acquired by gift is ito. Kasi di ba si A niregalo niya kay B? Si B binenta niya kay C. Si C niregalo niya kay D. Si D niregalo niya kay E. So hindi 60,000 yung basis natin dito. Okay. So ang basis natin is ang 350,000. So ano sabi natin kanina? Whichever is the lower. Okay, sa dalawa. So lower yung dalawa is 150. So ibig sabihin, yung cost niya o yung tax basis niya is 150. So kung binenta ni Ian na for 400,000, okay, binenta niya yun ng for 400,000, ang cost niya is 150. So ang gain natin is 250,000 pesos. Siyempre favorable yan kay BIR, kaya lower. Kapag deduction ang pinag-uusapan, mas favorable kay BIR yung lower. Kasi kapag mas mataas itong ginamit natin dito, ang taxable niya lang is 50,000, di ba? Multiply mo ng 15% yan. Siyempre, mas mataas pa rin doon sa 250. Kung saan mas mababa yung kanyang magiging deduction. So, yun ang pag-compute class, no, nung cost ng stocks kapag in-acquired siya through gift. So, any question class dyan sa true gift na yan? Any question sa pag-compute natin doon sa cost ng stocks? Any question, Sheena May, Kometa? Baka may question ka. Wala po, sir. Wala.
Okay, wala pa rin kayong question. Sige. Let's proceed. Okay. Let's proceed. Okay. Next slide is, so di ba, yun lang yung cost, no? Kaya gusto mong malaman yung cost para malaman mo yung gain. Para i-multiply mo dun sa ang rate, doon sa rate na 15%. Ha? Baka makalimutan mo dito sa rate na 15%. Di ba? Remember, ang pag-compute natin dun sa gain, di ba? Di ba? Selling price, less expenses yung cost, selling expense, doc stamp. Ito, i-multiply mo sa 15% na capital gains tax. Okay, punta tayo ngayon sa pangalawa. Okay, napakasimple lang ng pangalawa na to, class. Napakasimple lang. Okay. Capital gains tax. So, meron tayong tinatawag na transactional, meron tayong tinatawag na annual capital gains compliance. Okay? Napakasimple lang niyang, class. Huwag tayong huwag tayong magpalito, no? So, ngayon, 1707. Ito muna. Kailan ang deadline ng pagbabayad ng capital gains tax? Tandaan mo to, ha. Deadline ng pagbabayad ng capital gains tax. Okay. So the capital gains tax return, BIR Form 1707. Pakita ko lang sa inyo, class, no, yung BIR Form 1707. Pag sinabi nating form, class, ito yung pipilapan natin. Diba? Ayan. Ayan, no. Capital gains tax, so. Diba? Capital gains tax. Ayan, no. Ang rate niya dito is nasa 15%. Ayan, no. Applicable rate, 15%. Nakamatic siya dyan. Okay. Ito nga palang application na to, class, ang tawag dito is EBIR. Dinownload ko lang siya from the website. Pwede nyo siyang i-download kung gusto nyo siyang i-try, no? Pwede siyang i-download anytime. So ito yung form. Pag sinabi nating return of form, kasi ito yung form na gagamitin mo na pipilapan mo. Pag nagbayad ka, ito yung form na tatatakan nila. Okay. So ang deadline daw ng pagbabayad niyan shall be filed 30 days after each sale. 30 days, no? After the execution of sales. If the tax is qualified under the installment method, the tax due is within 30 days after each installment. 'Di ba na-discuss natin sa chapter 4 kung kailan pwedeng magamit yung installment, 'di ba? At least kailangan daw hindi lalagpas ng 25% yung kanyang initial payment dun sa kanyang selling price, 'di ba? So yun 'yon. So 30 days, no, after each sale, kailangan mabayaran mo yung doc stamp. Kapag hindi mo nabayaran yan, meron karampatang penalty yan, class. Okay? Ito na yung class. Ito na yung transactional. Capital gains or losses should be reported each disposition. Ibig sabihin, kada benta. Kung nakalimang benta ka, limang tax return ang ipafile mo kay BIR, no? Kada benta. Hindi siya minsanan for the month. Kada benta, ha? Kada benta siya. Okay. Using the BIR Form 1707. So, napakasimple lang. Okay. So, ito yung, sabihin ng annual, anong transactional, class, every benta. Magpa-file ka ng 1707. Pero kasi, class, no, at the end of the year, no, magko-compute ka pa rin ng magko-compute ka pa rin ng parang annual. Kumbaga ito total mo siya for the entire year. Okay. Kasi magre-report ka ng annual. Okay. So, ang ganito gagawin mo. Saan ba yung aking example? Okay. Okay. So, ito example natin, no? Every transaction mo, magpa-file ka ng capital gains tax mo. So, ibig sabihin, nung binenta mo to, di ba, itong January 1, di ba, deadline niya 30 days. So, mag-add ka ng 30 days dyan. So, malamang ang deadline niya nasa February 19, 11. Kasi di ba 31 days yung So, February 11, magbabayad ka na ng CGT. No, kumari, ang binayad mo, 6,000. O, dito, binenta mo to, kaso loss ka, edi wala kang babayarang CGT, kaya wala, zero filing ka lang. Dito naman, 160 less 90, meron kang gain, nagbayad ka ng 4,500. Di ba? Ngayon, June 17, lugi ka, wala kang babayarang CGT. Ngayon,
At the end of the year kasi class, kukunin mo yung actual mong gain for the entire transaction for the year. Di ba? So, ang total gains mo is 170. Di ba? Pwede mo ring total to. Di ba? Magkano ba yung total niyan? Okay. So, ang total niyan is 210. Sorry, hindi naka-formula at 80, 160, 80. So, magkano yan? So, 530 ang iyong selling price. So, at ang annual to ha. Oh, 530. Magkano ba ang iyong cost? So, ang cost mo is 100 plus 90 plus 70 plus 100. So, ang total mo na cost is 170. Multiply mo ng 15% yan. Magkano mako-compute mo? 25,500. Magkano na ba yung nabayaran mo? Di ba? Less mo na yung nabayaran mo. So, ito yung babayaran mo CGT. Okay. I-less mo ngayon yung nabayaran mo na. Magkano na yung nabayaran ko CGT class for the year? Example lang to class ha. Magkano yung nabayaran ko CGT for the year? Class, magkano na yung nabayaran ko CGT? Class, magkano na yung nabayaran ko CGT? Nasa screen ninyo. Rail car. Magkano? 10,500. Okay. 10,500 po ba, sir? Oo, 6,000 plus 4,500. So, meron pa akong babayaran at the end of the year na 15,000. Although kasi dito ang ginamit niya is yung lumang rate pero dapat wala ka na halos masyadong babayaran. So ito lang yung purpose na kaya luma yung binigay ko para makita mo na itong dalawa, di ba ito yung binayaran sa transactional? Kasi dito wala ka naman babayaran dito. So kinumpit natin yung annual gain na 170, ito yung annual gain niya, multiply mo ng 15, ito yung CGT due mo for the entire year, ang nabayaran mo pa lang is 10,500, itong dalawa, 6 at saka 4,500. So, ang CGT still due mo is 15,000 pesos. So, yun yung annual. Yung transactional, every transaction. Okay? Any question, class, dun sa pag-compute ng ating CGT? Yes, tama rin. Any question dun sa pag-compute natin ng CGT for doon sa yan? Any question dito? Sa transactional? Tsaka annual. So every transaction mag-file ka and then pagdating ng year end is talaga magko-compute ka ng annual. Kung mayroong kulang, bayaran mo. Kung sobra, edi refundable yun kay BIR. Pwede namang i-refund yung pag sobra na yung binayaran mo, ha? Hindi naman laging automatic kailangan laging payable yan. Pwede namang sobra yung nabayaran mo na. Okay, no question? Let's proceed. Oh, ito na yung madali. Ito mas madali to kumpara mo dun sa CGT dun sa stocks direct result to a buyer, no? Tapos na tayo sa stocks ngayon, dumako na tayo dun sa pangalawang item na subject sa CGT, which is yung real property classified as capital assets located in the Philippines. So napakasimple lang ng computation nito, class. Okay, paano daw i-compute ko? 6% of the selling price or fair value, whichever is higher. Kung sino yung mas mataas. Alam mo guys, no, minsan dinadaya kasi yung sa contract of sale. Ito, technical lang to ng mga iba. Kung mari, binenta mo yung lot mo. Okay, ang selling price mo talaga 10M. Yung iba, ang ginagawa nila, ang nilalagay nila sa contract of sale, sa kontrata, no, yung ipapanotaryo, nasa, mari, 500,000. Para bumaba yung tax na babayaran. Imagine mo to 10M times 6%, magkano yan? 600K. 500K times 6% is 30,000. Di ba? Napakalayo ng difference. Di ba? Napakalayo ng difference from 600,000 to 30,000. Pwede naman yon, pwede. Kausapin mo yung buyer o yung seller kung magkano ilalagay nila doon sa deed of sale. Basta papayag sila. Okay? Ngayon, hindi naman susunga-sunga si BIR. Kaya kailangan natin i-compare yan sa fair market value. Saan ba galing, sir, yung fair market value? Yung fair market value galing yan sa valuation. Dalawa yan eh. Ni BIR
Okay, meron sariling valuation si BIR. Ayan, no, commissioner. Meron din sariling valuation yung provincial or assessor's office sa city or municipality. So, yung mas mataas dyan sa dalawang yan, ayun yung fair market value. Okay? Ayun yung fair market value na i-compare mo ngayon dito sa selling price. Okay? Kung baga tatlo pagpipilian mo eh. Selling price, fair market value, yung fair market value, zonal or fair market value coming from the city assessors or commissioner of internal revenue. Siyempre may sariling valuation si BIR. Napakadaling dayain dito of sale eh. Di ba? Kaya ayun yun. Compare mo lang. Okay. Problem number 1. Terry sold a parcel of land of 5 million pesos. The land was appraised for 8 million, zonal value of 6 million, assessed value of 4 million. Previously purchased for 4 million pesos. So ngayon, magkano ang babayaran niyang capital gains tax? Okay, ganito lang yan, no? Di ba, kunin mo yung selling price. Ito yung SP natin. Ito yung selling price. Ito kasi appraisal value, wala na tayong kinalaman dito. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito, class, is yung zonal value or assessed value, which is 6 million and 5 million. I-compare mo to, whichever is higher, 6M. So 6M, i-compare mo sa 5M na selling price. Whichever is higher, 6M. Hindi gagawin mo, 6M times 6%. Ito na ang babayaran mong capital gains tax. Di ba? Ay, kulang to. 360,000 pesos. Ganun lang kadali, class, yung doon sa real property located in the Philippines. Any question? Any question, class? Napakadali. Any question? Wala po. Kunin mo lang yung fair value. Whichever is higher compare mo sa selling price, multiply mo ng 6%. That's it. Okay, yung mga example, kayo lang magbasa dyan. Okay. Ano sabi dito? Nature. Okay. Sabi dito, the 6% capital gains tax applies even if the sales resulted to loss. So kahit daw nag-result ka ng loss dito, meron ka pa rin babayarang CGT. Eh di ba hindi naman actually, majority ng lupa, nagmamahal ang lupa. Di ba? Kaya yun ang assumption ni BAR. Hindi mo pwede sabihin na loss ka. Okay? The capital gains tax shall be withheld by the buyer against the selling price of the seller and remit to the government. Di ba? So, ibig sabihin, ang magbabayad talaga ng capital gains tax is yung buyer. Pero depende pa rin sa agreement nyo yan. Di ba? Depende pa rin sa agreement nyo yan. Kung magsa-shoulder is si buyer o kung magsa-shoulder is si seller. Nasa sa inyo yan. Okay. Okay. Analyze lang natin itong table na to, class, no? Scope and applicability of 6% capital gains tax within the Philippines as individuals, dito domestic corporations only. Hindi to applicable dun sa mga lupa na binenta outside the Philippines kasi nga sabi natin within the Philippines lang. Ang question ko ganito, bakit domestic corporation lang ang pwedeng masubject sa capital gains tax? Any idea? Any wild idea? O baka alam nyo naman kasi meron na kayong law partnership and corporation. Anyone? Bakit kaya hindi kasama yung mga foreign corporation dyan? Bakit ang nakalagay lang dyan is domestic corporations only? Anyone, guys? Wala. Bakit kaya domestic lang? Dabu Erlin. Bakit kaya domestic corporation lang? Domestic corporation lang. Wala po akong idea, sir. Idea. Anyone na may idea? Pwede bang bumili ng lupa ang mga mga foreign company sa Pilipinas? Di ba? Hindi. Di ba? Meron tayong 60-40 hanggang 40 lang yung foreign. Kaya bawal yan, class kasi nga kapag inalaw natin na yung mga foreign corporation is bumili ng property sa Pilipinas, anong mangyayari? E di sasakupin nila tayo. Binili nila yung lupa dito, sila na may-ari. E di sinakop na lang tayo. Kaya bawal bumili ng lupa yung mga foreign corporation. Yun lang yung class. Kaya domestic corporation lang. Importante na naintindihan mo na wag mo lang i-memorize, no? Na wag mo lang i-memorize. Okay. Exception, sir.
May exception pala yung 6%, ba't di mo kaagad sinabi? Ito nga, sasabihin ko na. So, pwedeng hindi tayo magbayad ng capital gains tax. Number 1, alternative taxation rule. And number 2, exemption rule. Okay. Kailan pwedeng gamitin ng alternative rule? An individual seller of the real property as capital asset as the option to be taxed under or either, number 1. Pwede siyang matax, it's either CGT, di ba? Pwede siya matax as CGT. Of course, ito naman talaga yung tax niya or regular income tax. So, kailan pwedeng masubject yung pagbenta ng lupa ng individual na capital asset sa regular income tax? Sabi dito, it should be noted that this is permissible only when the seller is an individual, tao yan, and the buyer is the government. Di ba kapag government ang bibili ng lupa mo, napakababa ng value? Di ba? Siyempre, i-apply mo tong RIT na to instead of CGT. Kasi sa CGT class, kahit loss ka, magbabayad ka ng CGT eh. Pero kapag in-apply mo yung capital gains tax as ginamit mo siya as regular income tax, edi pwedeng wala ka ng babayaran. Di ba? Pwedeng wala ka ng babayaran. Okay? Eh di doon ka na sa kumare, ang selling price mo. Kumare, binili sa'yo ni government yan, 5M. O, nung binili mo yung lupa, 10M. Eh, lugi ka na kagad ng 5M. Ito yung cost mo. Eh, di ba? Eh, kung dito ka nag-base, magkano 6% ng 5 million? Magkano 6% ng 5 million? 300,000. Oh, eh dito, 10M ka. Pag sinubject mo sa RIT, wala ka nang babayaran eh. Kasi ang SP mo, 5M. Eh, ang cost mo, 5. O di magkano ang loss mo? 5M. Subject ka ba sa income tax? May babayaran ka bang income tax dito, class, kapag ginamit mo is RIT? Meron ka bang babayaran income tax, class? Net loss ka. Class, meron ba o wala? Meron o wala? Meron o wala, guys? Answer me. Meron o wala? Arjen, sa Panganiban. Kung net loss ako Wala dito. po, sir. Okay. Wala, kasi nga net loss tayo. Okay, class, no? Income tax, magbabayad ka lang pag meron kang kita. Pag net loss ka, wala kang babayaran. Di ba? So, syempre, doon na ako sa wala akong babayaran. Take note lang, no? Kailangan ikaw ay individual na magbibenta at ang katransaction mo is si government. Okay, list na. Malapit na tayo matapos yung oras natin. Okay. Pwede rin tayong hindi magbayad ng capital gains tax through this method. Okay. Kailangan daw, exempted daw to. Exempted. Sale, exchange of disposition of principal residence for the reacquisition of another principal residence. Principal residence means the house and lots which is the primary domicile. Ibig sabihin, class, may bahay ka, ito yung pinakabahay mo. Alam mo kasi, class, kahit 10 yung bahay mo, meron ka pa rin tatawagin pinakabahay mo. Di ba? Nandun lahat yung gamit mo, nandun lahat yung, siyempre, asawa mo, baka mamaya may iba kang asawa nasa ibang bahay, no? Meron ka pa rin tatawagin pinaka-primary na bahay mo. So ngayon, pag binenta mo yung primary residence mo at bumili ka ng panibagong primary residence, so pwede kang ma-exempt sa capital gains tax. Pero syempre, may mga requirements yan. Hindi naman yun easy-peasy na porque sinabi na, bumili ako ng principal. Binenta ko yung principal ko, bumili ako ng principal. Wala na akong babayarang CGT. May mga requirements yan. Okay? At ano ang mga requirements natin? Number 1, para ma-exempt tayo doon. Number 1, the seller must be a citizen or resident alien. The number 2, the sales involves the principal. Siyempre, yun yung pinaka-item natin dyan pinaka-product. Yung pinaka-object natin Kailangan principal residence. Kailangan daw lahat ng proceeds mo, lahat ng proceeds mo na gamit mo dun sa pagbili ng panibagong principal residence. Number 4, kailangan daw in-inform mo si BIR 30 days. Okay. After the sales, within 30 days after the sale, na mag-a-avail ka ng exemption. Kasi kapag hindi mo na-inform si BIR, kahit na na-meet mo lahat ng requirements, di ba? Na-meet mo lahat ng requirements, hindi ka makakapag-avail ng exemption. Number 5, the reacquisition, sabi dito, kailangan daw must be within 18 months from the date of sale. Siyempre, kung principal residence yan, dapat bibili ka kagad Yung pinakabahay mo
Hindi naman pwedeng umabot ng 10 years yan bago mo magamit, di ba? Ay bago ka bumili, di ba? So kailangan na daw within 18 months makabili ka ng panibagong principal residence. Number 6, the capital gain is held in escrow fund in favor of the government. Mamaya pag-uusapan natin yan. The exemption can only avail once in every 10 years. So pwede ka lang mag-avail ng exemption once in every 10 years. And number 8, the historical costs, okay, shall be carry over to the new principal residence. So kung magkano mo siyang nabili dati, ayun yung cost mo. Baka kasi mamaya bibenta mo, di ba? Okay, so kailangan ma-meet mo lahat ng requirements na yan para ikaw ay makapag-avail ng panibagong, makapag-avail ng exemption sa CGT. No? Kailangan, ang binenta mo is principal residence, bumili ka ng panibagong principal residence. Question. Katanungan guys, question. Nag-lunch tapa ka niyan, tapos balik tayo ng 101. Espinosa Charmaine, question. Wala naman po, sir. Wala. Okay. Dito mo tayo sa doc stamp, no? Okay, capital gains exemption under special law, pag yung lupa daw is binenta through CAR or Comprehensive Agrarian Reform Program or binenta yung National Housing Authority. Mga low cost to mga house na to class, mga low cost, mga masyadong mababa yung price. Siyempre, mga hindi ganun kaganda yung quality, no? Exempted yan sa capital gains tax. Okay. Next, doc stamp. Ito yung sinasabi ko sa inyo, class, no? Ito yung sinasabi ko, class, no? Na hindi lang CGT ang babayaran mo, magbabayad ka rin ng doc stamp. Okay? Magkano ang babayaran mong doc stamp? Okay. Ang babayaran mong doc stamp on the sale exchange of property, okay, whichever, sabi dito, the sale of property of real property, sabi dito, is subject of doc stamp based on the fair market value or selling price, whichever is higher. Ganun pa din. Whichever is higher between the selling price or fair market value. So, ang babayaran mo dito is 1 pesos for every 150 for every 1,000. Ibig sabihin, di ba, kunin mo yung mas mataas. Kunin mo yung mas mataas dito, fair market value selling price. Di ba? Ang selling price mo ang mas mataas, 9.2. I-divide mo siya ng 1,000, ang makukuha mo is 9.2. I-multiply mo siya ng 15 pesos. Kasi 15 pesos for every 1,000. So, ang babayaran mong doc stamp for this is 138,000. Tapos, di ba magbabayad ka pa ng CGT? O CGT is yung 9 million, 9.2. Multiply mo ng 6%, di ba? Babayaran mo pa din yung CGT na yon. So, ganun lang class, no? 15 pesos for every 1,000, whichever is higher between the selling price or per market value. Kapag ang binibenta mo is real property. Ha? Kapag naman ang binibenta mo is stocks. So, ang doc stamp sa stocks naman is 1 peso and 50 centavos for every 200 par value. Okay. 200 peso or for every 200 peso ng stocks mo. Okay? 200 peso ng par value. Okay? So, for example, par value to ha. So, kung kailangan mong kunin yung par value, pag walang par value, edi wala. Kasi par value nga tayo eh. Kumari, ang par value is 100,000. I-divide mo ng 200, multiply mo ng 150. So, ang babayaran mong doc stamp dito is 750 pesos. Easy peasy, guys. Easy peasy. Oh, question class, question. Ito kayo na lang magbasa nito. Ipapabasa ko sa inyo yan. Okay. Any question, guys? Yung ano, guys, no, yung palang escrow fund, ganito lang yan. Di ba sa transaction natin dito, to-discuss ko lang, no? Ganito lang yung escrow fund, guys, no? Di ba dito, 6 million ang CGT niya. Kasi ang kanyang per value, 6 million.
Selling price 5 million. Whichever is higher, 6M. Ganito yan eh. Di ba nag-a-avail ka ng exemption? Di ba? Meron ka pang 18 months. Pwede kasi hindi ka pa bumili ng property mo eh. Ganito muna mangyayari dyan. Yung supposed to being babayaran mong capital gains tax, which is 360,000, i-deposit mo sa bank yan. Di ba? Sabi nga dito eh, in favor of the government. Ayan o, in favor of the government. Kung baga class, yung 360 na yan, ilalagay mo sa bank. Ngayon, ibabalik sa iyo yan ni government once na-meet mo lahat ng requirements. Kasi di pa nag-a-avail ka ng exemption. Eh, what if hindi ka pa nakabili? Di ba? So, para ma-avail mo yan, para bumalik sa iyo yung 360 na to na imposable capital gains tax, di ba kaya imposable siya? Kasi kapag hindi mo na-meet yung requirements, lahat ng to babayaran mo. Okay? Kumbaga, ilagay mo sa bangko in favor of the government. Kapag na-fulfill mo lahat yung requirements, ibabalik sa'yo. Kasi pwede ka na mag-avail ng exemption. Itong dito, kayo na lang magbasa niyan. Okay? So, ayun yung escrow funds. I-deposit ko yung CGT. Pag na-avail ko, kapag na-avail ko lahat yung exemption, na-meet ko lahat yung requisites, so yun, ibabalik sa akin yan. Maninikulado lang si BIR. Baka mamaya, hindi mo ma-avail, ma-meet lahat ng mga requisites natin. Okay? So, any question for chapter 6? Any question for chapter 6, class? Any question for chapter 6? Jackie, salamat. Question? Wala po, sir. Okay, wala. So, let's have a break muna. I'll give you 30 minutes break. Balik kayo ng 105, chapter 7, chapter 8 tayo. Ha? So, kung wala na kayong question, balik kayo ng 105, chapter 7, and chapter 8. Okay, so have a great lunch, class. Kain muna kayo. Sige. Ingat, bye-bye, and enjoy. See you later, class.